Siniguro ng pamahalaan na hindi gaanong maapektuhan ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay nito, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang epekto sa mamamayan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kabilang dyan ang utay-utay na pagpapatupad ng oil price hike ngayong linggo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Walang malalang epekto sa Pilipinas. Ganyan nakikita ng pamahalaan ang kasalukuyang sigalot sa Middle East. Kasunod kasi ng pulong at pag-assess ng economic team ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., wala raw dapat ikaalarma sa ngayon. So far, there is no effect. So that there is no significant effect on the economy. Yun lamang, binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo. Hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah, that's what we are going to watch. Patungkol naman sa presyo ng produktong petrolyo, sinabi ng Pangulo na bumaba na sa $69 ang presyo ng langis mula sa higit $70 kada bariles, matapos ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Kaya nilinaw ng Pangulo na ibabatay ang pamamahagi ng fuel subsidy sa aktwal na galaw ng presyo ng petroleum products sa merkado. Kung hindi nagbago yung presyo, then we do the same like before. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Una nang sinabi ng Energy Department na handa ang pamahalaan kung kakailanganin ng pamamahagi ng fuel subsidy. Katunayan, nasa 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa transport sector. Bukod sa staggered o utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo, isa rin sa ginagawang hakbang ng gobyerno ang pakikipag-usap sa mga oil company. Sa ngayon kasi, ginawang 2 pesos and 60 centavos muna ang taas presyo sa diesel, 2 pesos and 40 centavos sa gaas, habang 1 peso and 75 centavos muna sa gasolina. Ang natitira, nakaambang ipatupad sa June 26. Ukol naman sa hirit na maalis ang VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo, paliwanag ng DOE. The excise tax and the value-added tax, which is 12%, is imposed because of a law. No? Legislation yan eh. So hindi pwede na yung DOE can go against what is mandated by law, nor DOF, nor even the President. No? So kailangan talaga sundan kung anong nasa batas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.